Bago tayo magsimula, pwede bang pahingi ng like at mag-subscribe ka na din sa ating munting channel para ganahan pa ang Kaginggo nyo mag-upload araw-araw, at kung mayroon mga maiiksing ads na lumabas sa ating video, huwag nyo na i-skip mga Kaginggo, dahil malaking tulong na yan sa ating channel. Tayo na at simulan na natin ang bagong kabanata ng pinakamalakas na assassin na nabuhay muli sa mahinang katawan ng ikatlong Panginoon na si Sorayang. Sa nakaraang kabanata, nagsimula na ang paghihiganti ni Hajen kay Jung Il-ryong, ang First Elder ng Righteous Heavenly Alliance. Nagharap ang dalawa sa isang mabagsik na labanan, at hindi maintindihan ni Jung Il-ryong kung bakit ganoon katindi ang galit ni Hajen sa kanya, lalo't hindi niya ito nakikilala. Ngunit hindi inamin ni Hajen ang kanyang tunay na pagkatao, sa halip, ipinakita niya ang mga teknik na tanging si Chun Hajen lamang ang may alam. Ginamit ni Jung Il-ryong ang kanyang pinakamalakas na alas, ang White Funeral Swordsmanship, ngunit ito ay natalo ng Dark Shadow Demonic Art second stage release ni Hajen. Sa huli, matagumpay na pinutol ni Hajen ang kanang paa ni Jung Il-ryong, gaya ng ginawa nito sa kanya noong nakaraan. Sa pagpapatuloy ng laban, isang malakas na pagsabog ang sumiklab sa paligid, at tumilapon sa malayo ang sugatang si Jung Il-ryong. Habang pinagmamasdan niya ang kalabang si Hajen, na nag-aalab sa kanyang demonic energy, napagtanto ni Jung Il-ryong ang malaking pagkakamali niya. Inamin niya sa kanyang sarili na maling-mali ang naging hatol niya sa kanyang kalaban. Hindi lamang ito isang ordinaryong tao, ito ang kauna-unahang nilalang na nakapanakit sa kanya ng ganito kalala. Simula nang pumasok siya sa Righteous Heavenly Alliance at maging isang martial artist, hindi pa siya nakakaranas ng ganitong klaseng pagkatalo. Nagsisimula nang lumubog ang kanyang puso sa pagsisisi, tinatanong sa sarili, bakit ko pa nilabanan ang halimaw na ito? Maling desisyon ito mula sa simula. Habang pilit na itinayo ni Jung Il-ryong ang kanyang sarili gamit ang naputol na White Crane Sword, naisip niya, kailangan kong makatakas kung gusto ko pang mabuhay. Habang iniisip kung ano ang gagawing sunod na hakbang, napansin niya ang pagbabago sa kondisyon ni Hajen. Biglang umagos ang dugo mula sa kanyang ilong maging sa kanyang bibig, at niya napigil ang samuka. Naalarma si Hajen at sinabi sa sarili, naku, wala na akong sapat na demonic energy. Ang demonic vision higher heaven and earth gateway na pinilit kong buksan ay unti-unti nang sumasara. Napapikit siya sa sakit habang pinupunasan niya ang kanyang dugo. Bagamat paubos na ang lakas, pinakalma niya ang sarili upang patuloy na suriin ang kondisyon ng kanyang katawan. Kapag nagpatuloy siya sa pagkilos, ang kakaunting demonic energy na natitira sa katawan niya ay aakyat at magdudulot na naman ng chi blockage. Kaya kailangan niyang makaisip ng paraan upang makapag-refill ng demonic energy sa lalong madaling panahon na magagamit niya hanggang sa dulo ng laban. Kung gayon, isa na lamang ang naiisip niyang solusyon, ang paggamit ang primordial energy. Ito ang essence ng life force ng isang tao. Napansin ni Jung Il-ryong na namutla siya at naging mabigat ang kanyang paghinga. Sigurado siya na nagamit na rin nito ang pinakamalaking bahagi ng kanyang inner energy. Nahinuha niya rin na hindi pa kumpleto ang martial arts nito at ang tanging dahilan kung paano nito na-corner si Jung Il-ryong ay dahil sa kakaibang martial arts technique nito. Dahil dito, napangisi si Jung Il-ryong at nakakita ng pag-asang manalo. Kung nauubusan na ng inner energy ang kalaban, tiyak siyang mananalo siya dahil nasa mas mataas na realm siya. Biglang bumalik ang kanyang kumpiyansa at sinabi, oo nga, hindi makatotohanan na ang isang bata mula sa demon cult ay nasa mas mataas na realm kaysa sa akin. Gagamitin ni Jung Il-ryong ang pagkakataong ito upang maisahan si Hajen gamit ang isang ultimate attack. Tinipon niya ang natitirang inner energy at inilabas ang ultimate attack ng White Funeral Swordsmanship. Ang kalangitan ay tila na puno ng liwanag ng puting enerhiya mula sa kanyang espada, handang tapusin si Hajen sa isang mabilis at brutal na pag-atake. Sumugod si Jung Il-ryong, umaasa na ang ultimate attack ang magtatapos sa lahat. Ang matutulis na puting aura ng kanyang espada, lahat ay handang tumusok kay Hajen. Tapos na ang maliligayang araw mong demonyo ka. Ang sigaw niya, puno ng galit at pagkamuhi. Ngunit sa gitna ng labanan, si Hajen ay kalmado pa rin at walang senyales na takasan ang atake mula sa kalaban.
Sa isang iglap muling kumulo ang demonic energy sa katawan ni Hajan, ngunit sa pagkakataong ito, may halo na ng mas puro at malalim na enerhiya, ang primordial energy. Lumakas muli ang kanyang presensya. Hawak ang kanyang malaki at mabigat na espada, naramdaman niya ang paghahalo ng demonic energy at primordial energy sa kanyang katawan. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit at determinasyon, at walang alinlangan, sumigaw rin siya pabalik kay Jung Il-ryong, papatayin kita. Sa isang iglap bago pa man umabot kay Hajan ang mga talam ng puting aura ni Jung Il-ryong, sa mabilis at malakas na pagwasiwas ng espada ni Hajan ay nahati sa gitna si Jung Il-ryong. Nahiwa siya mula ulo hanggang paa, at habang bumabagsak ang kanyang katawan, nanatili ang kanyang mga mata na nakadilat, hindi makapaniwala sa nangyari. Habang dumadanak ang dugo at bumagsak si Jung Il-ryong, si Hajan ay tumayo sa kanyang harapan, hingal ngunit puno ng galit. Tila sumabog ang lahat ng emosyon na kinikimkim niya sa loob ng maraming dekada. Sa isang mabigat na tinig, sinabi niya, ito ang dahilan kung bakit dapat hinayaan mo na lang ako noon. Ang katahimikan ay bumalot sa paligid matapos ang laban, at si Hajan ay nanatiling nakatayo sa gitna ng madugong battlefield, hawak ang kanyang espada na puno ng dugo at kumukulong enerhiya. Dito nagwakas ang kanyang tagumpay na paghihiganti labang kay Jung Il-ryong. Ang matinding pagkamuhi at mapagsumamong kahilingan niya ang nagtulak sa kanya na patuloy na mabuhay sa impyerno niyang nakaraang buhay. Kalayaan. Noong Assassin King siya, ito ang matagal na niyang pangarap na dala-dala niya hanggang sa pangalawang buhay. Pero ngayon napagtanto ni Hajan na hindi niya na ito kailangan sa ngayon dahil wala na siyang ibang kahilingan kundi ang mapatay si Jung Il-ryong at ipaghiganti ang kanyang sarili. Ngunit ang galit na bumalot kay Hajan ay tila walang katapusan. Kahit matapos na niyang mapatay si Jung Il-ryong, tila hindi sapat ang nagawa niyang paghihiganti. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang tanging mithiin ay kalayaan, kalayaan mula sa kanyang nakaraang buhay bilang Assassin King, at kalayaan mula sa impyerno ng Righteous Heavenly Alliance. Ngunit ngayon, matapos magtagumpay sa pagpatay kay Jung Il-ryong, napagtanto niyang hindi na kalayaan ang kailangan niya. Ang tanging nais niya ay makapaghiganti, at iyon na ang kanyang nakamit. Ngunit kahit nakahandusay na ang nahating katawan ni Jung Il-ryong sa kanyang harapan, hindi mapakali ang kalooban ni Hajan. Gusto pa rin niyang pahirapan ang kalaban at patayin ito ng paulit-ulit. Ngunit habang iniisip ang kaibuturan ng kanyang pagkamuhi, ang labis na paggamit ng demonic energy ay nagbigay ng matinding pinsala sa kanyang katawan. Hindi na kinaya ng kanyang laman ang bigat ng enerhiya na kanyang nilabas, at sa isang iglap bumagsak si Hajan sa lupa, nawalan ng malay. Mabuti na lamang ay sakto ring nakarating si Dongpil kasama si Goldie, humahanggo silang tumakbo patungo kay Hajan. Nakita nila itong matamba, duguan matapos magtagumpay sa labanan. Mabilis naman siyang roomspun at dito tuluyan nang nagtapos ang kanilang labanan. Pagkatapos na makabalik ang lahat sa kabisera ng Heavenly Demon Divine Cult, agad na nagbigay ng ulat si Juhwa kay So-yeon Sim. Sa Internal Enlightenment Facility, 5 ang nasawi. Sa third squad ng Guardian Court, 22 ang namatay. Ang kabuuang bilang ng nasawi ay 27, wika ni Juhwa, habang nakayuko at halatang pinanghihinaan ng loob. Dagdag pa niya, patawad, Facility Master, kung naging mas maingat lang ako, sana'y naiwasan ang ganito. Buong pagkabahala namang tinanong ni So-yeon Sim, bakit ka humihingi ng tawad? Hindi mo kasalanan ito. Ang may kasalanan ay ang mga umatake sa atin. Tumayo si So-yeon Sim, marahang tinapik ang balikat ng dalaga, at sinabi, nagampanan mo na ang iyong tungkulin. Hindi mo kailangan ng parusa, kundi ng pahinga at pagkalinga. Upang ibahin ang atmosfera, nagsimulang maglakad si So-yeon Sim palabas at inimbitahan si Juhwa, siguradong napagod ka sa misyon. Halika, kumain muna tayo. Mabilis namang sumunod si Juhwa, opo, Facility Master, aniya habang sumusunod sa kanyang pinuno. Sa likod ng kanyang isipin, sabi ni So-yeon Sim sa sarili, sa loob lamang ng 10 araw, nagawang maibalik ng ikatlong batang Panginoon ang higit sa kalahati ng martial arts ni Juhwa, at natalo niya ang lahat ng halimaw na pumatay sa 80 miyembro ng Demon Cult, ng mag-isa. Ang ikatlong batang Panginoon ay isang nakakatakot na tao.
Kailangan ko siyang makausap muli. Samantala, sa loob ng Guardian Court, habang patuloy na nagsasanay ang ibang martial artist sa labas, si Dongpil ay agad ding nagulat sa opisina ng First Royal Guardian na si Mudam. Agad na kinumusta ni Mudam ang kanyang tauha, ikatlong pinuno, kumusta ang pakiramdam mo? Nasaktan ka ba? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Nahihiya namang sumagot si Dongpil, patawad po, mahina ako at may mga pagkukulang. Hindi ko naprotektahan ang aking, ngunit mabilis siyang pinutol ni Mudam, huwag mong isipin yan. Hindi kita ilalagay sa posisyong iyan kung hindi ka kwalipikado at kundi ako tiwala sa iyong kakayahan. Sa kabila nito, muling humingi ng tawad si Dongpil, patuloy na kinakain ng kanyang hiya. Ibinaba ni Mudam ang hawak niyang papel at seryosong sinabi, ako mismo ang bibisita sa pamilya ng mga nasawi. Pupuntahan ko sila. Agad na tumutol si Dongpil, hindi po, pinuno. Mga miyembro sila ng squad ko. Dapat lang na ako ang gumawa niyan. Unti-unting tumayo si Mudam at matatag na sinabi habang hawak ang papel na nasa mesa, narito na ang ulat na ginawa ko para sa tagapangasiwa ng Guardian Court. Huwag mong alalahanin ng sobra ang isyong ito. Ako ang in charge sa misyon, kaya tungkulin kong ako ang responsibilidad. Puno ng awtoridad at pagmamalasakit, tinitigan niya si Dongpil at idinagdag, ang pagpoprotekta sa isang tao ay nangangahulugang handa kang mamatay para sa kanila. Iyan ang tunay na halaga ng ating trabaho. Tumalikod si Mudam at tumingin sa malayo mula sa bintana, saka nagpatuloy, gayunpaman, bilang pinuno ng squad, may mga responsibilidad kang ang kailangang akuan. Dahil dito, parurusahan kita sa ngalan ng tagapangasiwa ng Guardian Court. Simula ngayon, tatanggalan ka ng mga tungkulin sa Guardian Court hanggang sa matapos ang parusa mo. Tumango si Dongpil at buong pagsuko niyang sinabi, opo, sir. Lumingon si Mudam at mariing sinabi, epektibo ngayon din, si Dongpil, ikatlong pinuno, ay nasa indefinite suspension. Bilang kinatawan ng tagapangasiwa ng Guardian Court, binibigyan kita ng isang lihim na utos. Hindi ka maaaring bumalik bilang ikatlong pinuno hanggat hindi mo ito natutupad. Nagulat si Dongpil, at bahagyang napakunot ang kanyang noo sa narinig na indefinite suspension. Ramdam niya ang bigat nito, at bagaman may kirot sa kanyang puso, handa siya sa anumang consequence. Ni hindi siya magugulat kahit patuluyan siyang mapatalsik. Taliwas sa inaasahang mabigat na parusa, biglang nagulat si Dongpil sa sumunod na sinabi ni Mudam, magmula sa puntong ito, si Dongpil ay magsisilbing personal guard ng ikatlong batang Panginoon. Ito ang disciplinary action na ipinapataw ko sa ikatlong pinuno na si Dongpil. Nang makita ni Mudam ang reaksyon ni Dongpil, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Humayo ka, sabi ni Mudam, hindi ko ito dapat sinasabi bilang isang taong mas mababa ang ranggo kaysa sa ikatlong batang Panginoon, pero nawa matuto ka ng maraming bagay mula sa kanya bago ka bumalik dito. Natigilan si Dongpil, at napuno ng pasasalamat ang kanyang puso dahil sa di inaasahang parusa na ito. Nauunawaan niya na isa itong pagkakataon upang mas magsanay at mas lumakas dahil sa pangalawang pagkakataon, makakasama niya muli ang ikatlong batang Panginoon. Tinatanggap niya ang panibagong hamon para masubok at mapatibay ang kanyang kakayahan at pagkatao, lalo't higit ay patuloy na lumalakas si Hadrian. Samantala, sa tahanan ng ikatlong batang Panginoon, nakahiga si Hadrian sa kanyang kwarto, nagpapahinga. Katabi niya si Goldie, na marahang ginising siya. Biglang napadilat si Hadrian mula sa pagkakahimbing, at sa isip niya, nakabalik na ako. Hindi, mukhang panaginip lang ang ito. Ngunit unti-unti niyang naalala ang mga pangyayari, nawalan siya ng malay sa pagkatapos ng labanan at binuhat siya ng mga miyembro ng squad tungo sa karwahe at pabalik sa kanyang tahanan. Asiwang-asiwa siya sa alaala kung paano siya buhatin, dahilan upang makaramdam ng matinding hiya. Naisip niya, sobrang nakakahiya, parang ang pabigat ko naman. Kahit na ang totoo, walang ni isa sa kanila ang iniisip na pabigat siya dahil binuhos niya ang kanyang buong lakas upang talunin ang lahat ng kalaban doon. Ngayon ay isa na siyang bayani para sa mga taga-delivery squad at third squad. Agad siyang bumangon mula sa pagkakahiga, habang si Goldie ay napatalon sa gulat. Biglang sumigaw si Hadrian, mag-inspeksyon ng mga tagwan. Kumalap ng mga impormasyon. Tumakas. Puwet mo.
Sa puntong ito alam na niyang bulilyaso na ang orihinal niyang plano. Agad siyang nagbihis at lumabas ng silid, habang nakasunod si Goldie. Naisip niya, hindi ako pwedeng manatili ng ganito. Sa sandaling narinig ko ang pangalang Jung Il-ryong, nagdilim agad ang paningin ko. Hindi ko alam na ganon kalalim ang pagkamuhi ko sa kanya. Habang naglalakad siya sa pasilyo, unti-unting bumabalik sa kanyang alaala ang mainit na sagupaan nila sa Jiangxi. Ang mga palitan ng galit na mga tingin at atake na hindi matatagalan ng isang karaniwang martial artist, hinding-hindi niya makakalimutan ang sagupaang ito. Noon ay hindi niya ito magawa kahit pa napakalakas niya dahil nakakulong siya sa mga batas ng alyansa, pero ngayon gamit ang bagong katauhan, nagkaroon siya ng pagkakataong labanan at talunin ito, patunay lamang ng kanyang angking galing at talento. Kaya naman napatanong siya sa kanyang isip, kalayaan ba talaga ang tunay na gusto kong makamit? O paghihiganti? Hindi niya maipaliwanag ang kanyang emosyon. Naputol ang kanyang malalim na pagninilay nang may tumawag sa kanyang pangalan. Nagulat si Hajen paglingon niya ay narito si Dongpil, na tila may dala-dalang bigat sa kanyang mga balikat. Ha? Kailan ka dumating? Tanong niya, halatang di niya inaasahan ang pagbisita nito. Yumuko si Dongpil at sinabi, kararating ko lang po. Sabi ni Hajen, good timing, sakto. Nagugutom na ko, sabay tayong kumain. Bumaling si Hajen kay Goldie, na umakyat na sa balikat niya at parang naglalambing, sinabi niya, sige, papakainin din kita. Ang cute-cute mo talaga. Ngunit parang may ibang iniisip si Dongpil, kaya't nag-alinlangan ito. Sinabi niya, batang Panginoon, may kailangan akong sabihin bago ang lahat. Habang nakikipaglaro si Hajen kay Goldie, tinanong niya si Dongpil kung ano ang nais nitong sabihin. Ngunit laking gulat ni Hajen nang biglang lumuhad at yumuko si Dongpil. Tila nagbago ang atmosfera sa paligid. Opisyal na nagbigay galang si Dongpil at buong boses na inanunsyo, ako, si Ma Dongpil, ay nanunumpa bilang isang tapat na lingkod, inaalay ang aking sarili upang protektahan kayo, ikatlong batang Panginoon, bilang inyong personal na gwardya. Poprotektahan ko po kayo ng buong buhay ko, batang Panginoon. Dahil dito, nanlaki ang mata ni Hajen, at pati si Goldie ay tila nagulat din. Buong pagtatakang tinanong ni Hajen, ano? Personal na gwardya. Habang nag-iisip siya ng mga posibilidad sa likod ng pahayag ni Dongpil, tila bumubulusok ang mga tanong sa kanyang isipan. Mula sa kanyang pwesto, napansin ni Hajen ang seryosong ekspresyon ni Dongpil, alam niyang hindi siya yung tipo na magbibiro. Naisip ni Hajen, kailangan ko ba ng gwardya? Saan nagmumula ang ganitong utos? Di may pinta ang mukha ni Hajen nang sabihin ni Dongpil ang kasunod, simula ngayon ay dito na po ako maninirahan kasama ninyo at maglilingkod bilang personal na gwardya. Ang mga salitang ito ay tila bumuhos sa kanya na parang malamig na tubig mula sa isang balon, nagdulot ng isang malamig na panggising sa kanyang isip. Kinumpirma pa ni Hajen, dito, ka na rin titira. Ang kanyang tinig ay napuno ng pagkabagabag, di makapaniwala sa biglaang pagbabago. Bagamat malapit sila sa isa't isa, pakiramdam niya ay tila hinahadlang din talaga siya ng tadhana sa mga personal niyang layunin. Sa isip ni Hajen, tila mababaliw na siya kakaisip. Ano na? Tinatakasan na ako ng pangarap kong makatakas. Wala na ang kalayaan ko. Sa mga salitang iyon, kumagit ang takot sa kanyang puso. Paano niya maaasahan ang sarili na muling makahanap ng pagkakataong makalaya kung 24 ay may nagbabantay sa kanya? Ang kanyang mga plano at hangarin, na naglalayong makawala mula sa mga pagkakabihag ng kanyang nakaraan, ay tila unti-unting naglalaho. Nakita ni Hajen ang determinasyon sa mata ni Dongpil, isang batis ng katapatan na tila humahadlang sa kanyang mga takot. Ngunit sa kabila nito, hindi maikikaila ang kanyang pagkabahala. Ang pagkakaroon ng isang gwardya ay tila isang regalo at isang parusa sa parehong pagkakataon. Magiging ligtas ba siya, o mas lalo lamang itong magpapahirap sa kanyang pagnanais na maging malaya? Ngunit minabuti ni Hajen na tigilan na muna ang pag-iisip. Maya-maya, kumain na nga sina Hajen at Dongpil ng maghain ng masasarap na pagkain si Anghua. Ang mga nakakatakam na amoy ng lutong pagkain ay umikot sa silid, at ang mga mata ni Hajen ay nagniningning sa tuwa. Wow! Ang sarap nito! The best ka talaga magluto, Anghua.
Ang sabi ni Hajen, na puno ng kasiyahan habang nag-thumbs up naman si Dongpil. Nahihiya namang nagpasalamat si Anghua, ang mga pisngi nito ay namula sa papuri. Sa kabila ng masayang pagkain, bumalik ang mga alalahanin ni Hajen na may kinalaman sa naganap na labanan. Naglalaro ang mga alaala ng kanilang paglalaban ni Jung Il-ryong dahil kahit nakabalik siya ng buhay, hindi niya maikikaila na lubhang mapanganib ang ginawa niya. Aniya sa sarili, dahil hindi gaya ng Demonic Arts, Underground Prison Spirit Guard Gateway, ang ginamit kong Demonic Vision Higher Heaven and Earth Gateway ay nasa ikalawang level, at sumasabog sa loob ang demonic energy upang walang humpay na maipan ang essence ng demon. Bumigat sa kanyang dibdib habang iniisip ang pagkasira sa kanyang katawan. Tanggap ko na siguradong makakatanggap ako ng malubhang pinsala. Pero kailangan ko ng substitute na atake para dito, sabi niya sa sarili, may pagnanais na mas makapaghanda sa susunod na magiging laban niya. Hanggat di pa niya nakukumpleto ang pagbuo ng Dark Shadow Demonic Art, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maghanap ng alternatibong martial arts o paraan upang hindi siya malagay sa panganib. Papaano na lang kung mangyaring wala si Dongpil o sino mang mapagkakatiwalaan sa kanyang tabi sa panahon na manghina siya sa laban? Kailangan niyang masiguro ang kanyang kalagayan. Maya-maya, lumingon siya kay Dongpil na abala sa pagkain, na tila walang ideya sa mga saloobin ni Hajen. Tinanong niya ito, naaalala mo ba noong dinalhan mo ako ng espada? Saan mo yun nakuha? Ang tinig ay puno ng pag-usisa at pag-asa. Alam niyang mahalaga ang espada sa kanyang mga laban, at sa likod ng kanyang tanong ay ang pangangailangan na makahanap ng mga sandata na makakatulong sa kanyang susunod na mga laban. Sagot ni Dongpil, mula sa Demonic King Weapon Storage. Ang mga salitang iyon ay tila isang susi sa kanyang plano. Naalala ni Hajen na ito ay isa sa mga weapon storage na hawak ng Divine Cult. Nabasa niya ito sa mga nakatala sa impormasyong binigay sa kanya ni So Yeon-sim. Bukod dito, may iba pang storage na nabasa niya, kabilang na ang Mind Demon Weapon Storage, kung saan accessible ang iba't ibang sandata sa mga ordinaryong miyembro ng Divine Cult. Karamihan ng mga miyembro ay dito kumukuha ng kanilang mga armas, na madalas ay sapat na para sa kanilang pang-araw-araw na misyon. Sumunod ay ang Demonic King Weapon Storage, na ang lokasyon ay nasa pinakagitna ng Divine Cult, kung saan itinatago ang mga pinakaiingatang sandata at mga espada ng Divine Cult. Tanging mga kapitan ng combat squads at mga nasa mataas na ranggo lamang ang pwedeng makapasok dito, kabilang na si Dongpil at si Hajen. Minsan, tinatago rin dito ang ilang divine weapons na labis na mahalaga para sa kanilang mga misyon at estratehiya. At ang pinakahuli ay ang Heavenly Demon Weapon Storage, ang pinaka-pinagmamalaking weapon storage sa buong Divine Cult, kung saan pinakamahigpit din ang pagpapasok. Ang tanging nakakalabas-masok lamang dito ay ang cult leader at ang tagapagmana nito. Kahit ang Great Nine Demonic Leaders ay hindi maaaring pumasok ng walang pahintulot mula sa cult leader, na nagdadala ng isang mas mataas na antas ng proteksyon para sa mga sandata. Tinanong ulit ni Hajen, Dongpil, kailangan ko ng permiso mula sa cult leader para makapasok sa Heavenly Demon Weapon Storage, tama? Sagot ni Dongpil, oo, tama, pero, bakit niyo po tinatanong? Tanong ulit ni Hajen, alam mo ba kung paano ako makakakuha ng permiso? Sagot naman ni Dongpil, sigurado akong alam mo na ito, pero bawat disipulo ng cult leader ay binibigyan ng isang pagkakataon lamang na makapasok sa Heavenly Demon Weapon Storage. Nagulat si Hajen sa narinig at tila nawalan ng pag-asa, dahil kung gayon, paano kung nakapasok na pala rito si Sorayang noon? Hindi na siya pwedeng bigyan pa ng pangalawang pagkakataon. Ini-imagine pa lang niya si Sorayang, base sa pagkatao nito, imposibleng hindi pa siya nakapasok sa loob. Kaya minabuti ni Hajen na sukuan na lamang ang ideyang ito. Naputol ang kanyang pagpaplano nang biglang may sumigaw sa labas ng gate ni Hajen, Batang Panginoon. Nandyan ka na ba? Nakilala nila ang boses na ito bilang kay Yui Hangrian, ang leader ng Berserk Demon Squad. Pagpasok nito, pinakita niya ang binalot na pagkain. Aniya, nagluto siya ng masarap na pagkain kaya nagyaya siyang pagsaluhan ito. Ngunit makulit na sabi ni Hajen, wala ka bang trabaho? Hindi ka ba busy?
Dahil lagi na lang itong bumibisita para kumain at makipag-inuman. Pero sagot naman ni Yui Hungrian, ano ba yan, iniwan ko muna ang trabaho ko para lang makapunta rito. Huwag ka namang KJ. Tila nagmadali pa si Hungrian sa pag-asang maabutin na ang batang Panginoon pagkatapos ng misyon nito. Ngunit sabi ni Hajen na tila walang pakialam, bahala ka. Pero may kailangan akong puntahan ngayon. Balik ka na lang ulit. Nang ulit naman ito, ha? Saan ka na naman pupunta? Nag-aalala na ang boses ni Hungrian, tila ba hindi siya makapaniwala na may bago na naman siyang lakad sa mga oras na ito samantalang kagagaling niya lang sa misyon. Bigla namang hamarang si Dongpil sa pagitan nila na pinipigilan ang Berserk Demon Squad leader na masyadong kulitin ang batang Panginoon. Mapang-asar namang nagtanong si Hajen, "Oh, ano, binabantayan mo na ba ko ngayon?" Ngunit makulit pa rin si Hungrian, pero saan ka nga pupunta? Mukhang masigasig siyang nagmamasid sa bawat kilos ni Hajen, interesado sa kung ano ang pinagkakaabalahan nito, parang isang bata na nangungulit sa isang kuya. Pinagsasabihan ulit siya ni Dongpil, squad leader, tama na yan. Bakit ba ang kulit mo? Dahil mukhang hindi siya tatahimak, kunwaring inis na sumagot si Hajen, pupunta ko sa weapon storage. Sa Demonic King weapon storage. Nanlaki ang mata ni Hungrian sa narinig, ha? Talaga, bakit kailangan mo pang pumunta doon? Naghahanap ka ba ng bagong sandata? Sumagot si Hajen, oo, may kailangan hanapin. Plano niyang makakuha agad ng mga bagong sandatang makakatulong sa kanya. Samantala, habang nagkukulitan silang tatlo, may biglang pumasok sa tarangkahan, at nakisalo sa usapan. Aniya, oho, pupunta ka sa weapon storage. Imbes na doon, bakit di ka magtungo sa Heavenly Demon Weapon Storage? Tumatawa ito habang naglalakad patungo sa kanila, ang kanyang presensya ay nagdadala ng isang aura ng awtoridad at karunungan. 7 taon na rin mula nung huli. O, 8 ba? Pero hindi rin ako magtatagal. Pwede ka bang maghanda ng tsaa? Tanong ng bumisita sa ikatlong batang Panginoon. Ito ay walang iba kundi ang General Strategist na si Ho Yusong. Ano kaya ang pakay ni Ho Yusong sa kanyang pagbisita sa ikatlong batang Panginoon? At ano-ano kaya ang mga bagong sandata na mapipili ng ating bida? Gusto nyo bang makita? Abangan sa susunod na kabanata.